Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH, pinayuhan ng mga LGU na makipag-ugnayan upang mapigilan ang pagdami ng dengue. Direktang Cebu-Vietnam flight ilulunsad ngayong Abril. PSA, naitala ang pagtaas sa kaso ng pre-teenage pregnancies sa bansa. Senado, layong higpitan ang pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program bunsod ng issue ng ghost students. Korean singer-songwriter at aktor na si So In-guk itinalaga bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas sa Korea. At panalangin para kay Pope Francis, panawagan matapos mo ospital dahil sa pneumonia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Sa pagdami ng kaso ng dengue sa bansa ay gumagawa ng hakbang ang Bureau of Corrections o BUCOR para protektahan ang persons deprived of liberty o PDLs. Narito ang buong detalye. Mahigpit na tinututukan ng Bureau of Corrections o BUCOR ang kalusugan ng mga kawani at persons deprived of liberty o PDLs dahil sa tumataas na kaso ngayon ng dengue. Ayon kay BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr., binabantayan ng mga chief ng health service ang anumang sintomas ng dengue na siyang agad na ire-report sa mga lokal na otoridad sakaling mayroong mga kumpirmadong kaso. Anya, sa paraang ito ay matitiyak na mabilis na marerespondihan at maagapan ang taong may dengue dahil sa 24-hour time frame na pag-uulat ng BUCOR sa mga kumpirmadong kaso. Ibinahagi rin ni Katapang na bukod dito ay mayroon ding mga preventive measures ang BUCOR para maiwasan ang posibilidad ng sakit sa mga pasilidad at bilangguan. Matatandaan na ayon sa Department of Health o DOH ay nasa mahigit 28,000 kaso na ng dengue ang naitala nito sa bansa magmula noong nag-umpisa ang bagong taon. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kaugnay na balita ay pinayuhan naman ng Department of Health o DOH ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa kalapit na health office upang may sakatuparan ng hakbang sa pagpigil ng pagdami ng kaso ng dengue sa bansa. Sa kasalukuyang datos mula DOH, mahigit 28,000 kaso na ang naitala mula unang araw ng Pebrero. Kasabay nito ay ang paghihikayat din ng kagawaran na sundin ng publiko ang mga hakbang upang malabanan ang pagdami ng kaso. Tila nakitaan naman ng Philippine Statistics Authority o PSA ng pagtaas ng kaso ng mga pre-teenage pregnancy sa bansa. Kaya't lubos na nabahala ito para sa kalagayan ng kabataan. Yan ang balitang aking hatid. Sa datos na ibinahagi ng Philippine Statistics Authority o PSA ay makikita na higit pa sa doble ang itinaas na kaso ng mga pre-teenage pregnancy. Base kasi noong 2022, nasa mahigit 1,000 lamang ang kaso na naitala nito, ngunit sa taong 2023 ay umabot na sa higit 3,000 ang bilang. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Engineer Mariza Grande, ang edad ng mga batang nabubuntis ay nasa 10 hanggang 14 na taong gulang lamang, kung saan karamihan sa mga ito ay nabuntis na mga lalaking mas matanda sa kanila ng 3 hanggang 5 taon. Inihayag din ni Grande na malaki ang posibilidad na tumaas pa ito sa ngayon na siyang ikinabahala ng PSA para sa pangangatawan ng mga menor. Nangunguna naman ang Calabarzon, Central Luzon at National Capital Region o NCR na mayroong pinakamaraming kaso sa bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magmula ikapito ng Abril, ilulunsad na ang direktang flight mula Cebu patungo Ho Chi Minh, Vietnam. 3 lingguhang flight ang iaalok ng Cebu Pacific tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito ay bilang tugon sa pagiging patok ng Vietnam sa mga Pinoy traveler, kung kaya't lalo pa nitong pagbubutihin ang karanasan ng mga bumabiyahe.
Ito ang kauna-unahang ruta na direktang nagkokonekta sa Central Visayas patungong Vietnam. Sa ibang balita ay nag-issue ng show cause order ang Pasig Regional Trial Court laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy at abogado niya. Kaugnay ito na walang pahintulot sa korte na pag-eere ng video ni Kibuloy sa pagtakbo niya bilang senador. Ipinost din ito sa Facebook page ng Sunshine Media Network Channel o SMNI na pareho umanong paglabag sa panuntunan ng korte. Paliwanag naman ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion. Si Kibuloy ay inakusahan pa lamang kaya naman kaakibat pa rin umano ang civil at political rights. Nagbabala naman ang Commission on Elections o COMELEC na posibleng madiskwalipika ang mga kandidatong lalabag sa anti-discrimination guidelines sa pangangampanya, partikular sa red tagging at gender slurs. Kabilang din sa lituntunin ng pagbabawal ng COMELEC sa pisikal at emosyonal na pagbabanta, diskriminasyon laban sa kababaihan at mga may kapansanan at iba pa. Ang mga lalabag dito ay pananagutin ng COMELEC base sa kanilang itinalagang kaparusahan sa pagkakasala sa halalan. Kung nakararanas ang inyong lugar ng pag-ulan, hindi po ito dulot ng namumuong sama ng panahon dahil sa ngayon ay wala pang naitatalang bagyong papasok sa ating bansa. Shearline ang dahilan ng pag-ulan sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, Quezon at Davao Oriental. Easterlies naman ang nakakaapekto sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at natitirang bahagi ng Mindanao. Samantala, amihan pa rin ang umiiral sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Aurora at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. DSWD-NCR, mahigpit na babantayan ang mga programang ayuda upang hindi magamit sa pamumulitika. 44 na unit ng smuggled luxury cars nasabat. EJ Obiena, may natitira pang 2 kompetisyon para i-secure ang spot sa World Indoor Championships. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Nagumpisa na po ang campaign period para sa nalalapit na eleksyon, ay nakabantay din ang Department of Social Welfare and Development, National Capital Region o DSWD-NCR, sa mga programa ng kagawaran para hindi magamit sa pamumulitika. Ipinabati dito sa publiko na wala itong kinikilingang personalidad o politiko, kaya't patuloy ang mga programa at serbisyo sa ilalim ng ahensya. Dagdag pa ng DSWD-NCR, hindi rin nila pinahihintulutan ang pagpunta ng mga kandidato o politiko sa mga lugar kung saan isasagawa ang payout ng mga ayuda. Isinusulong naman sa Senado na higpitan na ang pagpapatupad ng voucher program para sa mga senior high school students, matapos na maitala ang mga irregularidad sa programa, partikular na ang mga ghost students. Makibalita kay Francis Riudique. Layo ni Senator Sherwin Gatchalian na isulong ang paghihigpit sa sistema ng Department of Education o DepEd sa voucher program nito para sa senior high school students. Ito ay matapos maisiwalat ang anomalya dito na pagkakaroon ng mga ghost students o mga estudyanteng kabilang sa programa ngunit hindi matrace ng DepEd. Kaya naman nagsumite si Gatchalian ng Senate Bill 2911 na layong higpitan ang pagpili sa mga estudyante pati na rin sa mga eskwelahan. Ayon kay Gatchalian, maiiwasan ang panukalang batas na ito na mapasama sa programa ang mga estudyanteng may bagsak na grado.
Magiging mabusisi rin umano sa pagpili ng mga eskwelahan para hindi maisali ang mga may mababang kalidad na edukasyon. Samantala, isinulong naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na imbestigahan sa Senado ang insidente ng ghost student sa DepEd. Ang SHS Voucher Program ay pagkakaloob ng pinansyal na tulong sa mga senior high school students mula 14,000 hanggang 22,000 pesos. Ayon sa investigasyon ng DepEd, 12 paaralan ang sangkot sa naturang issue. Tinatayang 52 million pesos umano ang makokompromisong budget dahil sa ganitong mga insidente. Pero pagtitiyak ni DepEd Secretary Sani Angara, naharang naman na mailabas ang naturang pondo sa umano'y modus na ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Deurbanization, yan ang isa sa mga mungkahing solusyon ni dating congressman at ngayon ay muling tumatakbong kinatawan ng Distrito 1 ng Maynila na si Manny Lopez para solusyonan ang kakulangan sa oportunidad sa mga probinsya. Princess Castro para sa balita. Sa pag-arangkada naman ng Mobile Materials Recovery Facility Recyclable Small Palit Grocery Co Project sa sitio pagkakaisa Barangay Sukat sa Muntinlupa, nakakolekta ito ng mahigit 700 kilo ng mga recyclable materials. Ilan sa mga binitbit ng mga residente ay ang kanilang naipong recyclables gaya ng mga glass at plastic bottles na kanilang ipinalit sa mga grocery items tulad ng delata, instant noodles at mantika. Ang bawat recyclable ay may katumbas na puntos na maaaring ipalit sa mga grocery items sa market day ng MMRF. Muling nakasabat ng otoridad ang mga grupo ng smuggled luxury cars na nagkakalagang higit kumulang 1 bilyong piso sa isinagawang raid sa Taguig City. Atin niyang higit pang alamin mula kay Princess Castro. 44 na unit ng smuggled high-end luxury cars na nagkakahalaga ng 900 million pesos ang muling nasabat ng Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port o CIIS-MICP sa naging operasyon nito sa isang bodega sa Taguig. Ito ay matapos matagpuan ang mga sasakyan sa Auto Vault Speed Shop sa Levi Mariano Avenue, Barangay Ususan, Taguig City, kung saan ito na ang ikatlong raid na isinagawa ng grupo sa mga auto shop sa Metro Manila na nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan. Ilan sa mga nauna nang nasamsam ng team ay ang mga sasakyan sa warehouse ng mga lungsod sa Parañaque, Pasay at Makati, kung saan higit 1 bilyong pisong halaga ang kabuwang nasamsam sa magkakaibang operasyon. Lubos na may kinatuwa ni Bureau of Customs o BOC Commissioner Bien Rubio ang naging matagumpay na operasyon ng hanay na ito. Ayon sa kanya, laging naka-heightened alert ang intelligence unit ng BOC laban sa smuggling operations, alinsunod na rin sa mandato nito at sa kampanyang Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sasailalim pa sa investigasyon ng eksaktong taon ng mga modelo at iba pang detalye ng mga smuggled na sasakyan kasabay ng pagtukoy sa final inventory na isasagawa ng mga nakatalagang customs examiners sa harap ng mga testigo tulad ng CIIS, Enforcement and Security Service, Philippine Coast Guard, barangay officials at ang may-ari ng warehouse. Matapos may hatid ng CIIS-MICP sa address ng nagbebenta sa may-ari o kinatawan ng tindahan ang Letter of Authority o LOA, mayroong 15 araw ang mga may-ari, lessee, lessor, okupante, kinatawan o sino mang partido na responsable para sa mga bodega upang isumite ang mga kinakailangang dokumento na nagpapatunay na ang mga tungkulin at buwis ay binayaran ng tama. Sakaling mapatunayang walang kaukulang dokumento, mahaharap ang mga ito sa mga kasong paglabag sa Sections 1400 at 1401 na may kaugnayan sa Section 1113 ng Republic Act 10863 o mas kilala
PDEA bilang Customs Modernization and Tariff Act. Kaya payo ni Deputy Commissioner for Intelligence Group, Juvie Max Uy, sa mga kawani ng customs na mas maging mapagmatsyag lalo na at patuloy na nagiging malikhain at matalino ang mga smuggler sa kanilang mga paraan upang iwasan ang mga batas ng Pilipinas. Tiniyak naman ni CIIS-MICP Chief Alvin Enciso na magtutuloy-tuloy lang ang kanilang mga operasyon sa pagsabat sa mga smuggler. Sunod-sunod po ang ating operasyon, hindi po kami titigil. At tanggap po kami mga reports na tinatago sa mga pribadong subdivision, sa mga condominiums, sa mga commercial buildings. Ito po yung minaman-manan na po namin ng intelligence group at ito po yung aming ikakasakagad ang isang operasyon at natutunan po namin ang exact address po. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patuloy na inaabot naman ni Olympian pole vault ace EJ Obiena ang pag-secure ng kanyang spot sa World Indoor Athletics Championships sa Nanjing, China sa ika-21 hanggang ika-23 ng Marso. Ito ay matapos mabigo sa automatic qualification ng kompetisyon, dahilan upang kailanganing makaklear ng 5.85 meters sa alinman sa dalawa pang natitirang kompetisyon sa All-Star Perch ng SCC sa Clermont-Ferrand, France sa February 28 at Mondo Classic sa Uppsala, Sweden sa March 13. Samantala, muli namang nakapag-uwi ng pilak na medalya sa men's pole vault International Springer Committee Cottbus 2025 si Obiena matapos maklear ang 5.65 meters nitong kamakailan. Kinilala ng Department of Tourism o DOT ang Korean actor at singer-songwriter na si Seo In-guk bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas sa South Korea. Alamin ang buong detalye kay Francis Riodique. Opisyal na itinalaga ng Department of Tourism ang Korean actor at singer-songwriter na si Seo In-guk bilang Philippine Tourism Ambassador sa South Korea. Nagsimula ngayong araw ang one-year contract ni Seo In-guk matapos ang ceremonial signing kasama ang DOT kaninang umaga sa Makati City. Ayon sa aktor, isang karangalan ang role na ibinigay sa kanya at itinuturing niya itong malaking responsibilidad. Nagpasalamat naman ang aktor sa oportunidad na binigay ng pamahalaan para i-promote ang mga tradisyon at sikat na mga tourist destination sa bansa. We anticipate that this partnership with Mr. Seo In-guk will further the love of South Koreans for the Philippines and allow us to share the very many wonders of our beautiful nation. Kaya naman asahan umano ang mga digital campaign kasama si Seo In-guk bilang pag-akit ng mas maraming turista sa Pilipinas, hindi lamang mula sa South Korea kundi sa buong mundo. Gumanap na aktor si Seo In-guk sa ilang mga kilalang Korean drama tulad ng Doom at Your Service, Reply 1997, Hello Monster at iba pa. Nitong kamakailan lamang ay nagkaroon siya ng taping sa Cebu para sa pelikulang Boyfriend on Demand kasama ang Blackpink member na si Jisoo. Bukas naman umano ang aktor na magkaroon ng role sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nanawagan ng simbahang Katoliko na ipagdasal ang maagap na paggaling ni Pope Francis matapos itong maospital itong nagdaang linggo dahil sa iniindang pneumonia. Sa kabila ng sakit, ipinahayag naman ng doktor na nananatiling nasa mabuting kalagayan ang Santo Papa at nagpasalamat na rin sa mga panalangin ng mga mananampalataya. Kaugnay nito, kinansela ng Vatican ang lahat ng engagements ng Santo Papa upang magpagaling mula sa komplikadong respiratory infection. Araw na mga puso ng ma-confine ang Santo Papa sa isang ospital sa Rome dahil sa bronchitis. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon.
Sa ulo ng mga balita, DOH pinayuhan ng mga LGU na makipag-ugnayan upang mapigilan ang pagdami ng dengue. Direktang Cebu-Vietnam flight ilulunsad ngayong Abril. PSA naitala ang pagtaas sa kaso ng pre-teenage pregnancies sa bansa. Senado layong higpitan ang pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program bunsod ng issue ng ghost students. Korean singer-songwriter at aktor na si So In-guk itinalaga bilang tourism ambassador ng Pilipinas sa Korea. At panalangin para kay Pope Francis, panawagan matapos mo ospital dahil sa pneumonia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa puso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Muli, ako po si Daniza Lopez at ito ang News Force.